Okay? So, record lang natin. So, ano ba yung k-nearest neighbor? So, ganito lang. Isa sa pinakasimpleng classification. So, kung yung ang logistic regression is medyo mainit, pero okay lang, is gumagamit siya ng, anong tawag dito, ng sigmoid, ng logarithm, ano. So, dito sa k-nearest neighbor, gumagamit tayo ng distance. Ano. So, gaano kakalapit dun sa katabi mo. So, ganito lang simpleng definition ng, ano, ng KNN. Para madali lang yung definition. Ano. So, i-define ko lang siya sa kasabihan. So, pwedeng pag sinabi mong birds of a feather, flock together. Okay? Pag sinabi mong, tatanungin ko si Oshrik, Oshrik, sinong kaibigan mo? Sino ba kaibigan mo dito, by the way? Hindi, sample lang, kahit isa. Si Arvel. Yung totoo naman. Yung totoo. Eh, basta ganun. So, pag sinabi mong sino mga friends ko, halimbawa, ayan, sina Sir Jerwin, na-associate mo kasi yung property ko sa kagaya ni Sir Jerwin. Ba, masayahin, ganyan. Ano? So, kung anong klaseng friends ka daw meron, so malamang ganun ka din. Hindi naman 100% of the time, ano. Kung anong klaseng kaibigan ka meron, na-associate ka. Halimbawa, addict si, ano. Halimbawa lang, addict ka. Tapos magkaibigan tayo. Ay, friend mo ba si Manyago? Ay, addict din siguro to si Sir. Kasi friend niya si Manyago. So, parang ganun na lang yung simpleng definition. Ano? So, based sa property natin, meron tayong certain na distance na isineset, ano, between dun sa old at saka sa new data. So, ang metric nito ay, ang metric ng KNN is distance. Gaano ka kalayo sa kanya. Okay? So, malamang, sa klase natin, nakikita ko yung concept ng KNN. May lagi ka lang gustong katabi. Sa laboratory, may lagi kang gustong katabi. Bihirang-bihira na lumayo ka sa kanya. Kaya ito ni Nasalud. Kompleto yan sa unahan. Laging sila. Okay? Kahit saan namang laboratory, merong napwesto dito sa site. Merong mga napwesto sa hulihan, gaya ni na Javierto. Gaya ni na Joed, napwesto sila sa hulihan. Si na Holanda, napwesto din dun sa site, minsan sa hulihan. Okay? So, ganito na lang. Simpleng explanation din. So, kung napapansin nyo yung mga mag-asawahan, at saka mag-girlfriend, at saka mag-jowa, over time, nagiging magkamuka. Yes. Over time, di ko sinasabing instantly. Okay? Baka. Okay? So, ganun. So kapag naghahanap ka halimbawa ng jowa, ng asawa, according dun sa 1987 research, over time, nagiging magkamukha na kayo eh. Kasi lagi nga kayong magkasama, yung environment nyo, same. Ultimo diet. Kasi kakain kayong magkasama. Yung isa sisig, ikaw ay salad, halimbawa, bihira mangyari. Kasi, ang nangyayari, kahit kami nung asawa ko nagde-date, ganito kung anong orderin niya, yun na rin kasi yung order ko eh. Okay? Tapos, emotional expression, sa tagal nyo magkasama, alam mo na kung malungkot siya o hindi, kung masaya siya o hindi. By reading lang yung movement niya at saka yung signs, alam mo galit yan kasi umuwi ka ng madaling araw, mga ganon. Okay? O kaya wala ng pera, kaya nakasimangat na. Okay? So, ganun din ang nangyayari. So, ang tawag dyan na concept is assortive mating. Hindi naman lahat, pero may tendency tayo na maghanap ng partners na similar sa karakteristik natin. May research din nagsasabi sa mga babae, minsan ang paghahanap nila ng jowa na-associate nila sa tatay nila.
Kasi lagi nilang kasama yung tatay nila eh. Kung meron pa, kung sumakabilang bahay, sumakabilang buhay, edi, pero at least, pero at least na-associate mo siya. Pag naghahanap yung mga, ganun din sa lalaki. Hinahanap natin yung karakteristik nung ate natin, nung nanay natin usually. Based sa physical features, sa background at saka sa values. Almost similar. Okay? So, ang tawag dyan, assortative mating. So, wag na tayong lumayo. May example ako dito. May example ako dito ng presentation ng KNN sa mga celebrity na magkakamuka na nagkatuluyan. Okay? Halimbawa, ito yung research na sinasabi, do couples look alike? In-uncover nila kung pwedeng yung partners ay nagiging magkamukha over time, which is yes. Bibigyan ko kayo ng magagandang example. So, ito ay mga celebrity couples, tapos tingnan nyo kung may similarity na sila. Okay? So, halimbawa, Courtney Cox, tsaka si Johnny McDade. So, magkamukha sila, over time, nagiging magkamukha. So, halimbawa, si Vincent, tsaka si Alexis. Okay? So, may similarity din sila. Ito na, lalo na to, Joaquin Phoenix, tsaka si Rooney Mara. Okay? So, isang sign daw na yun ay makakatuluyan mo din according sa research kapag kamukha mo yung kasama mo. Okay? Na tayo lumayo. Adam Brody. Similar. Ayan, si Aquaman. Kaso hiwalay na sila. Hiwalay na sila. Pero at least, ang point ko dun is, nagko-convert sila at one time. Na-in-love sila at one time kasi similar sila eh. Kung maghiwalay sila, ay di bahala na sila sa buhay nila. Okay? So yan. Si Doctor Strange. Okay? Tsaka si Sophie Hunter. Ito, number 1 itong example. Seth Meyers. Pag nanonood kayo ng Saturday Night Live, comedian siya. Si Alexi Ash. Kahit lalaki, pwede din. Inclusive kasi tayo. Nate Berkos, tsaka Jeremiah Brent. So, same. Cindy Crawford, model siya dati, ang ganda niya. Pag isa-search mo yung picture dati ni Cindy Crawford nung bata pa siya, supermodel yan. Okay? Okay? So, medyo similar din. Leanne Rimes, country singer. Okay, Eddie Cibrian. Tingnan niyo yung picture namin nung mag-asawa kami nung kami ay 20 years old. So, ayan. So, ako ay 23 dyan, yung asawa ko ay 20. Minsan, pag magkakasama kami, ini-introduce kami sa mga friends. Sasabihin ng friends niya, kapatid mong bunso. Hindi ako nagbibiro. Pag namamalengke kami, sasabihin, ay kapatid mo ba yan? Yes, napapagkamalan kami before na magkapatid. Kasi yung asawa ko ay 5'4", mas patangkad sa akin. Ako 5'2" lang ako. Kaya napapagkamala akong parang niya, parang younger brother. Okay? Kasi may similarity kami. May sungki din siya, kanan. Ako kanan din. Nasa loob. Siya sa labas. Okay. Sarap maging bata. 23 ako dyan. 20 siya. So, almost 19 years na kami magkasama. Okay. Payat pa siya dyan. Ngayon, medyo lumaki na siya. Okay. Inasali siya dati ng beauty pageant sa College of Arts and Sciences. Siyempre. Pero ngayon, hindi na. Sad to say. Sabay ganun. Pero okay lang.
So ito yung sample. May dataset dito ng i-identify mo yung chicks. Chicks ito na ano, yung sisiw, hindi yung magandang babae. Kung lalaki or babae. So ano yung intuition ng KNN? So ganito. So kung meron kang scatter plot, kita mo naman yung difference, ano? So syempre mas malaki ang weight at saka height ng lalaki compare naman sa babae in average, ano. O yan. Historically, ganito yung data natin. Napapansin natin na yung weight and height ng lalaki na chick, kahit tao din, makikita ko almost ganito din yung makikita natin, ano. So, what if meron akong data na nag-introduce ako ng panibagong data, yung orange. So, di ba madali? Sasabihin ko yan ay female kasi maliit lang siya. Kapag nag-introduce tayo ng another data, ano? So, bakit mo sasabihin siya ay female? Kasi based sa distance ko dun sa crowd, na similar yung feature ko, kaya nga distance metrics natin eh, ma-associate mo ako sa mga friends ko na similar yung karakteristik ko. Nagigets ba? Ganun lang ang KNN. Kung saan ka similar, dun ka sasama na grupo. Gaya niyan. Halimbawa, yung nauna kasi very obvious. What if nandito siya? Okay, paano natin i-decide na siya ay lalaki o kaya siya ay babae? Magsese tayo ng distance. Tama? Okay? So, how many points do we consider gaano kahaba yung distansya natin dun sa dalawang grupo? So, for example, let's imagine ganito daw. Hindi ko pa rin pwedeng i-define kung lalaki o babae ito kasi nasa gitna. So, tayo magseset ng metric. Pag sinabi mong ang layo mong distance is K, so, ganyan lang ka-exit. Unitless yung K, unitless siya. Specific distance. So, pag K equals to 1, ang sinet mo, sasabihin mo na yan ay babae. Pag K equals, halimbawa is, K equals to 2. Ibig sabihin, kapag na-reach ko yung distance na to, similar ka na rin sa akin. So, pag K1, similar lang ako dito sa point na to. Pag K2, similar na ako dun sa dalawa. Nagigets? Okay? Pag nag-set ako ng K3, naabot ko na rin yung kabilang boundary. So, anong magiging gender na nito? Majority voting pa rin. So, ibig sabihin, at K equals to 3, similar ka sa kanya, pero isa lang, at specified distance. Pero pag dun sa kabila, dalawa. Okay? K equals to 4. Tabla. Paano natin i-decide kung lalaki o babae yan? Okay? So, paano pag nagtabla na? Ang distance na isinet ko ay 4. Nare-reach ko na eh. So, ganito ang mangyayari. Ito ay hindi naman ito laging tama. Para ma-break mo yung tie, pwedeng ang distance mo ay odd number. Para walang tabla. Okay? In the event na pumili ka ng even na K, even na distance, ang gagawin natin, para randomly ma-break natin yung tie, pipili pa rin tayo ng nearest class point. Ano ibig sabihin yan? Okay? Kapag tabla, halimbawa K equals to 4 tabla, yung unang makikita natin sa training data na class, halimbawa, cancerous yung una nating nakita, tabla yung distance, cancerous yung magiging prediction. Kung ano yung unang makikita sa training data, kapag tabla. So, kung ayaw nyo may tabla, add number na K. Ibig sabihin yun yung distance na iseset natin. So, remember, ulitin ko to, kapag tabla, yung unang makikita ko na ordering sa training data, yun yung magiging class. Kung ano yung una kong nakita. Okay? Yun yung ibig sabihin yan. In case na may tie, kung sinong unang makikita mo doon sa training data, yun yung magiging class niya. Kung nauna yung cancerous, over non-cancerous, tayong distance namin, cancerous yung magiging prediction. Kung ayaw mo ng tie, bawasan mo. Pero may mga times na ang pinaka-best na K value is even number. Gaya nung sa example natin mamaya. Okay? Yan yung ibig sabihin. Choose the closest K.
ito yung una niyang nakita in terms ng data. Ano? Ito yung pinakamalapit, closest K, yun yung magiging class. Yun yung magiging prediction natin. Okay? Kapag 5 naman, edi pupunta na ako sa male. 3 na kasi. At a distance of 5, mas similar na ako dito kasi siguro ang distance nito ay 7. Masyado na siyang malayo. Okay? Kinukompute lang natin yung each distances. Okay? Paano daw mag-choose ng K-value? So, error equals 1 minus accuracy. So, ipoprogram din natin mamaya yan. Then, ang gagamitin natin is yung elbow method. Paano tayo mag-set ng pinakamagandang K-value o kaya yung distance na sinasabi. So, paano yan gagawin? Tuturo ko naman. So, ganyan. Paano nakaka-apekto na pag yung K-value is lumalaki? So, tingnan nyo yung K equals to 3. Okay? Habang lumalaki yung K mo, yung nagiging class mo, maaaring maging isa na lang. Pag pinalalaki mo yung yung boundary niya, maaaring makampana rin niya yung yellow at saka violet. Ay di isa lang yung class mo na mape-predict pag nilakihan mo yung K. Pag namaniliitan mo, may possibility na dumami yung classes mo. Kaya kinukompute natin kung alin yung pinakamagandang K value. Pag nilakihan mo yung K, lahat ika-classify mo halimbawa sa A o kaya sa B. Pag niliitan mo naman, maaaring magkameron ka ng maraming classes. Class A, Class B, Class C, Class D, Class E. So, pipili lang tayo ng optimal value. Okay, ito sample ito ng graph. Kung papansinin niyo yung graph natin, may difference yung dalawang boundary. Ito, nakikita nyo, may butas-butas pa dito. Pero ito, nawawala na. Okay? Parang nilalawakan mo yung range nung distance. So, hindi maganda na malaki yung K, hindi rin maganda na maliit. Laging sa gitna lang tayo. 4 ba siya? 5, 6, 7, 8. Sir, pwedeng ang K ko is 100. Pwede naman. Depende kasi sa data natin. Okay? Ito ay size ito ng horse at saka dog. Mapapansin nyo na mas malaki talaga yung yung aso. Yung aso. Yung kabayo. Kaysa sa dog. Unless yung kabayo mo is bata pa siya. Tapos may dog ka. Halimbawa, Saint Bernard. Ang laki nun. Okay? Masyadong malaki. Halimbawa, terrier. Terrier ba maliit lang? Ko alam. German Shepherd. Tapos yung horse na sinasabi pala is mule. Pony. Maliit lang siya. Okay? So, ito yung elbow method. So, sir, ano yung gagawin natin sa elbow method? Itetest natin bawat isang K kung ilan yung percentage na magiging error. Ang pinakamaliit na nakuha nating error is around 23 something o kaya 22. So, pwede kong i-decide na yung magiging K value ko is 22. Based sa accuracy ng prediction, binibilang natin dito yung tamang prediction at K is equals to 1. Ganito kalaki yung error, 0.11. Halimbawa, at K equals to N, ganito yung error, around 0.075. Then, ang may pinakamaliit tayong nakita is at K22 or 23. So, yun yung iseset ko sa model mamaya, 22. Ibig sabihin, yun yung optimum distance based dun sa dataset natin. So, elbow method. Okay? So, gagawin natin to sa lab. So, tingnan mo lang, mas mababa, mas maganda. So, yan ang mga specified range. So, ibig sabihin lang nung graph, pipili lang ako from here hanggang dyan. Pero, sa exam, kasi pwede kasing ang K mo is, sabihin mong 18, hindi rin naman mali yan Hindi din siya mali. Pero para tulad-tulad tayo, sasabihin ko na lang sa exam, kunin nyo yung pinakamababa na lang. Para pare-parehas lang tayo ng sagot. Okay? Hindi maling pumili ka ng 20 kasi mababa pa rin Pero ang sasabihin ko sa exam, iselect mo yung may pinakamababa na agad para pare-parehas lang tayo ng sagot. At K22 or 23. So yun na lang yung pipiliin natin. Okay? Ito cross-validation saka na to, Saka na yung magiging cross-validation.
So, ganito lang magwo-work ang KNN algorithm. Una, ano yung value ng K? K lang ang kailangan mong iset. Wala nang iba. Okay? Yung sorting, wag nyo nang alalahanin, ginagawa na yan ng Python. Siya na yung nagsosort. Okay? Part na yun ng program niya. Choose class based on K nearest feature vector. Wala na rin problema. Mayroon tayong predefined na classes. Okay? Yan yung tinatawag na K. Ito, may mga distance lang. Pero ang common na ginagamit lang is Euclidean. Kung natatandaan nyo pa sa high school, pinagkakalculate tayo ng teacher natin sa analytic geometry ng distance formula. Gaano kalayo yung isang point sa isang point. Ano, y2 minus y1 squared plus nga ba? O minus. Tapos x2 minus x1 squared, tapos naka-square root. Distance formula. Euclidean. Pag sinabi mong Euclidean, point to point. Ano? Point to point. Pag sinabi mong Manhattan, grid. Halimbawa, alin yung may pinakamalapit na distance based sa grid? Yan yung Manhattan distance. Dadalwa lang. Euclidean, Manhattan. Pero sa exam, ano na lang tayo? Euclidean. Kasi yung Manhattan, lumalayo na eh. Yan yung mga sample na sinasabi ko. Okay? Euclidean, point to point. Manhattan, imagine nyo may mga grid yan. Okay? Chebyshev. Chebyshev. Okay? Yung Minkowski, edi yung ano, yung hypotenuse ng triangle. Then yung cosine similarity, gaano kalaki yung magiging angle ko? Yung distance ng dalawa based sa distance ng dalawa. So tayo ay magre-rely na lang dito. Yung Manhattan, surprise na lang. Kasi, sir, bakit Euclidean at saka Manhattan? Lumalayo kasi yung masyadong distance pag gumagamit ako nito. Hindi siya nagiging accurate. Para sa experience, ano. Pero ito talaga number 1. Walang cheche-boreche. Direct to the point. Mahal mo ba ako? Hindi. Pag hindi, doon na lang ako sa kabila. Ganun lang. Ganun lang, boys. Pag gusto nyo, diretsuhin nyo na agad para makamove on tayo agad. Gusto mo ba ako? Hindi. May pag-asa ba? Wala. Pag wala, next. Sinong nawala niya siya? Ganun lang. Ayan, sample ng grid. Manhattan, may grid. Tapos yung Euclidean. So, medyo kasi lumalayo pa kapag Manhattan distance yung ginamit. So, yun yung Euclidean. Okay, ito. Take note lang. Since gumagamit tayo ng distance, kailangan natin yung variable natin ay nakascale. Gaya ng logistic regression, Sa logistic regression, kung natatandaan nyo, gumamit tayo ng standard scaling. Since distance yung measurement natin, any extreme difference na variable, sample ito, Halimbawa, ang class ko dito ay y, tsaka n. Halimbawa, ito ay 2,000, tapos ito ay 0.06. So, ito yung ibig ko sabihin. Kailangan nating i-scale. Masyado nang malayo yung 1,000 sa 0.08. Sir, anong mangyayari kapag hindi natin in-scale? Ido-dominate ng 1,000 yung distance. Kasi malaki yung value niya eh. Ido-dominate ng x1. Ido-dominate ng x1 yung prediction mo. Maaaring magkamali ka na. So, kung ganito kalayo, ito, pansinin niyo yung graph. Yung blue at saka yung red, masyado nang malayo yung value. Is there a way para maglapit sila pagkakasunduin natin? So, meron. Ang gagawin natin, feature scaling. Kaya nagiging negative 1, negative 0 point something. Pinapaliit lang natin yung value para hindi maka-apekto yung extreme value differencing. So, ulitin ko Sir, pag gumamit ako ng logistic regression, yung scaling ba is required? Yes, required. Pag gumamit ba ako, sir, ng KNN, yung scaling ba required din? Yes. Pag gumamit ba ako, sir, ng decision tree, yung scaling ba required?
No. Wala pa tayo dyan. Pag gumamit ba ako ng random forest, yung scaling ba required? No. Pag gumamit ba ako ng support vector machine, yung scaling ba required? It depends. Okay? So, yan yung mga kasunod natin sa finals. Pag gumamit ba ako halimbawa ng ADA boost, madami kasing algorithm eh. Kailangan kong i-scale? It depends pa rin. Okay? Pero, pag gagamit ako nito, mandatory. Kailangan kong i-scale yung data. Kahit gaano kalapit. Halimbawa, ang variable mo isa ay 4.8, isa ay 10.4. Hindi naman extreme value difference yan, di ba? Pero, ang best practice mo, kung gagamit ka ng dalawang algorithm na ganito, scale agad. I-scale ko sa agad, paliliitin ko yung value. Para hindi ma-dominate nung isa over the others. Magkalayo pa rin naman, pero yung distance nila, mas malapit compare sa kanina. Nagigets ba? 1,000 tapos ay 1. Malayo na yun. Ido-dominate yun ng 1,000 na variable. Okay? So, ito nga. Pipili tayo ng optimal value. Kailangan i-scale ko yung features para ako makapag-classify. Okay? Ano pa ba to? So, scikit-learn, yung library. So, gagamit lang ako ng scikit-learn. So, wala lang kasunod. Okay? So, papaano sir ang implementation yan in terms ng Python? So, ayan. So, ito, sample ito ng gene expression. Hindi ko alam yung dataset. Kasi mga geneticists yung nagbigay dito. Kung titingnan nyo yung gene expression, dito yan kinuha. Yan. Sa Kaggle, mga open dataset. Kung may internet ako, ha? Yan. Golub et al. So, classification of cancer based on molecular gene expression. Ibig sabihin, sinilip nila on a molecular level. Ay, hindi ko na hindi man ako nag-aaral ng genetics eh. Pero naiintindihan ko yung value at saka yung prediction. So, ganito yung magiging itsura ng data natin. Meron tayong 3,000 dataset cancer patient. Ito ay, kung di ako nagkakamali, AML ito. Ano bang AML? Leukemia siya eh. Acute myeloid something. Okay? Pag mayroon kayong doktor na kapatid, kahit nurse, siguro alam nila yan. So, AML, basta form siya ng leukemia. Cancer ng dugo. So, wag na nating ituloy. Malayo kasi ako sa bintana. Bali, okay lang. Basta yan siya. So, hindi ko alam yung magiging value kasi hindi naman ako geneticist. Dalawang gene yung tinitingnan nila. Kapag ikaw ay nag-gene sequencing, hindi ko alam kung paano nag-gene sequencing. Pero according sa kanila, pwede kang mag-predict ng AML na cancer based sa value ng gene, which is wala akong idea kung ano yun. Pero alam ko na yan ay 5. Alam ko yan ay 6.5. Merong cancer yung patient 2995. Sinilip nila to on a molecular level. Okay? So, 3.4, 6.6, walang cancer. So, gagawa tayo ng model para sa mga oncologists. Ano yung oncologists? Mga nag-aaral ng iba't ibang cancer. Okay? Pag ikaw nagka-cancer, wag naman sana, lalapit ka sa oncologist. So, ayokong i-wish na sa atin magkameron tayo ng cancer. Sa ML lang meron. Kasi ikaw naglalaro eh. Okay, naintindihan ba yung dataset? Hindi ko may explain kung ano yung value na yan. Pero pwede kong tulungan yung oncologist na mag-decide kung may cancer o wala based sa numbers. Sir, edi kaya mong palitan sir ang oncologist. Hindi ko kayang palitan ng oncologist. Kasi ilang taon nilang pinag-aralan at ibang cancer diseases. Pwede ko silang tulungan, pero hindi ko sila pwedeng palitan. Yun ang purpose ng AI. Ulitin ko ulit ang purpose ng AI. Ang AI, huwag kayong maniniwala sa Terminator, napapalitan tayo someday. That is, outrageous.
Yung iba natatakot, baka daw palitan na tayo ng AI, maging slave tayo ng AI. No. Explain nyo nga sa maliliit nyong kapatid na hindi ganun ang AI. Okay. So ulitin ko lang ulit, nasabi ko na to, matagal na. Ang AI nandito para dumali lang yung trabaho ng iba't ibang field. Okay, yun yung tulong natin. Hindi natin totally papalitan ng doktor. Pag lumapit ka sa akin, tapos sinabi mo sa akin ano yung value ng Gene 1, Gene 2 mo, sasabihin ko sa iyo, oh may cancer ka, maniniwala ka ba sa akin? Of course hindi, lalapit ka pa talaga sa doktor. Pag sinabi ng doktor may cancer ka, oh sabi ko sa iyo eh. Pero hindi ka maniniwala sa akin. Kasi ako'y nakabase lang by the numbers. Wala akong alam sa ibang factors ng leukemia, ng breast cancer, ng liver cancer. Okay? So, pwede ko siyang isuggest sa oncologist. Pag 100% na yung prediction ko, maaaring pwede na nila siyang gamitin. Okay, kahit mga 95%, pwede na nilang gamitin. Then, i-confirm pa rin nila. Hindi ko talaga sila totally papalitan. Okay? So, yan yung dataset natin. So, malinaw. Ito, i-explain ko lang ulit. Bakit tayo nag-a-add ng validation set? Bakit nga ba tayo nag-a-add from the start ng validation set? Bakit hindi sa huli? Ano yung reason? Bakit tayo nag-a-add agad ng data? Remember, i-scale natin yung data. Pag in-scale ko yung data, hindi ko na alam kung ano magiging itsura ng 4.8 mamaya. Nagigets ba? So, meron tayong 5 cancer patient na lumapit sa atin. Ito yung readings nung aking Gene 1 at saka Gene 2. Hindi ko alam kung ano magiging result. Kaya negative 1. Okay? Kasi ang classification natin is 1 and 0 lang. Tama? So, ganito yung patient number 1 natin na bago. Patient 3,000. 4.8, 3.9, hindi ko alam. Nagtatanong nga sa akin eh. 2.5, 6.1, hindi ko din alam. Okay? 6.2, 7.1, wala akong idea. Okay? Ang gagawin natin, ipipredict natin ito mamaya pagkatapos nating i-model yung training data sa naka-scaled na number. Kaya kailangan, kapag logistic regression at saka KNN, yung ipipredict mo na data, isasama mo temporarily dun sa training data muna. Tama? Isasama mo muna siya dun. Tapos kapag i-model na, tatanggalin mo lang ulit. So sir, bakit hindi kailangan tong mahuli? Para ang scaling natin is similar kung anong naging scale din ito. Okay? So ulitin ko lang code by code, madami tayong oras. So para mas maintindihan nyo lang, so i-comment ko line by line. So ito yung data ko. Anong ginawa ko? Gumawa lang ako ng NumPy array. Malinaw yan, NumPy array yan. Two-dimensional NumPy array. 4.8, 3.9, negative 1. Ang ipipredict natin mamaya, based sa KNN, may cancer ka ba o wala? Dapat lalabas dyan is 0, 1, 1, 0, 1. Okay? So, gumawa lang tayo niyan. Sir, di okay na yan. Hindi pa. So, ang gagawin natin, i-convert ko lang sa NumPy array. Yun na nga yung ginawa ko. Ito kasi ay list. Remember, list. Gagawin ko lang NumPy array. I-convert ko lang. Yan. Kanina list, ngayon array na. Ito, malinaw doon sa site. Then, yung NumPy array, anong ginawa ko lang? I-convert lang natin sa data frame. So, ano ibig sabihin yan? Ang data ko is ito. Ang index ko ay mag-uumpisa ng 3,000. Tatapusin mo ng 3,005, which is 3,004. Step 1. Nagigets? Ang last data ko is 299. Dadagdagan ko lang siya. 3,000 to 3,004. Exclusive. Then, sir, ano yung columns? Ano yung ibig sabihin ng columns na DF columns? So, ano yung ibig sabihin yan? So, kung ipapakita ko sa inyo yung DF columns, ano yung pangalan ng columns ng DF? Gene 1, Gene 2, cancer patient, cancer present. Yun lang ibig sabihin yan.
So, kung gagawin ko yung column ko, ganito yung magiging itsura. Data frame na siya ngayon. Okay, gets ba? From list, kinonvert ko sa NumPy array, kinonvert natin sa data frame, may index na 3,000 hanggang 3,004. Yan. Kasi exclusive, hindi kasama yung last. So, nagigets. Ito yung ipipredict natin mamaya. Patient 3,000 hanggang patient 3,004. Next. Anong next step, sir? Dalawa na ngayon ang data frame ko, ano? Isang data frame na original, tapos isang data frame na validation set. Yun yung ipipredict ko. Para ma-scale ko siya, kailangan ko siyang pagsamahin. Okay? Kailangan ko siyang pagsamahin. So, ganito lang. Kung idodrawing ko siya, idodrawing ko, ano? Ito yung original data ko, 299 yung last. Ito yung idadagdag ko, 3,000 hanggang 3,004. Ilalagay ko lang dun sa ilalim nito. Okay, gets? Concat. Kaya kung nakikita nyo dun sa side, concatenate. Yung original ko na data frame, imo-modify ko. Ito yung DF. Ito yung validation set. Ilalagay ko lang sa ilalim. Ano magiging itsura? From 0, magiging 3,004. Nilagay ko lang sa ilalim eh. Okay? So, step by step tayo. Gagawin kong detalyado para malinaw. So, ibig sabihin, kinoncatenate ko na. So, dito natapos yung original na data frame. Nagdagdag lang tayo ng 5 sa ilalim. Okay, gets? Okay? So, sir, bakit mo nga ulit idinagdag yan? I-scale ko kasi sila. Ano? Para equal yung scaling, kailangan yung ipipredict mo on equal ground dun sa scaling ng mga existing. Okay? Okay na. Ito na yung data frame ko na panibago. From 2,999, nagi akong 3,004. Nagdagdag ako ng 5 na ipipredict ko. Next, i-scale ko na to avoid extreme value difference. Ito yung sinasabi ko. Sir, wala naman extreme value difference. 4.6, 8.2. Ang lapit lang. 4.8, 3.9. Ang lapit lang din. 2.5, 6.1. Ang lapit din lang. Just to make sure, dun sa best practices, i-scale natin siya. So, mag-i-import ako ng standard scaler. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ng standard scaler. Actually, ipapakita ko na sa inyo ngayon kung anong ginagawa ng standard scaler. So, meron din yan sa Excel. Okay? Yung value ng 5 ko, ang equivalent na is negative 1.01. Okay? Yung value ng 10, okay? Ang equivalent na niya is negative 0.64. Okay? Kaya ina-add natin yung validation set. Hindi ko na alam kung anong magiging original data. Kung ano man yung 4.8 mamaya. Nagigets ba? Hindi ko na alam kung anong magiging data. Ang ginagawa, kapag yung scale version mo, ang average nito, kung mapapansin nyo, pag in-average ko siya, ay nagiging 0. Ibig sabihin, napakadikit lang ng mga values natin. Ang average ko 0 eh. Equal ground. Wala akong masyadong distance. Yung standard deviation ko is 1. Anong itsura kapag igagraph mo? 0 mean, tapos standard deviation. Ganito yung magiging itsura kapag in-scale mo yung data. Magiging perfect bell curve. So, ibig sabihin, hindi tayo nagiging bias dun sa specific variable. U ko ay 0, ang mean ko ay 0, standard deviation ko is 1. Almost 95% ng data ko is magkakalapit. Yun yung ibig sabihin ng standard deviation. Ganito ang nagiging itsura kapag in-scale ko yung value. Iniiwasan natin sa KNN na yung graph ko, halimbawa ito yung line, is maging ganyan yung itsura. Nagiging bias tayo sa malalaking values. Extreme values. So, kailangan i-convert natin na maging ganito. Which is nagagawa siya nung standard scaler. So, i-scale ko siya, So, balik tayo dun sa standard scaler. Okay? So, balik tayo dun sa standard scaler. So, yan. Nag-define ako ng standard scaler.
Tapos, gagamitin ko yung standard scaler. Dinefine ko lang siya sa variable na na scaler. Okay? Sige. So next, kailangan kong i-scale yung variable lang. Hindi ko kailangan i-scale yung cancer present na 0 and 1. Yun nga ipipredict ko Bakit ko i-scale pa? Kaya kung mapapansin nyo dito, tinatanggal natin, bawa ito yung gene 1, ito yung gene 2, tapos ito yung cancer present. Ang sabi dito, i-scale mo lang yung variable na x, tanggalin mo yung cancer present. Remember, nag-drop ako. Idadrop ko lang to. So, ang may scale ko lang, yung gene 1 at saka yung gene 2. Nagigets ba? Ano yung axis 1? I-drop ko yung column na cancer present. Nagigets? Pwede kasing meron akong row na cancer present pero sa case natin, dinrop natin yung column. So, yun lang ibig sabihin ng standard scaler. So, anong mangyayari pag in-scale mo na? Okay, parang in-scale mo nga lang. Okay? Ito yung original kong data, df head, then scaler.fit. Ang gagawin natin dito is ita-transform natin. Scaler pa rin yung gagamitin natin, ita-transform ko lang, which is nakadrop pa rin yung cancer, which is ito yung magiging value. So, ano ibig sabihin yan? Kaya pinakita ko to. Ito yung original nating value. Ang scaled version niya is ito. Yung 3.9, ang equivalent ko na is yan. Nagigets ba? Pinakita ko lang yung una. Sir, bakit hindi natin in-scale ito? Tinanggal ko na nga Ang kailangan mo lang i-scale is yung variable. Hindi ko na kailangan i-scale yung 1 and 0. Kasi ito na nga yung target natin Kung gusto mo siyang i-scale, bahala ka. Pero hindi ako mag-aaksaya ng panahon dyan. Kasi ito yung pine-predict natin. May cancer ka ba o wala? So, yun lang ibig sabihin. So, question muna sa part na to. Yung 4.3, in-scale lang natin, depende dun sa mga kasamahan niya. Okay? So, tingnan natin yung yung pangalawang data. Para mas makita natin. So, kung ang DF head ko, for example, is ito, bawa yan. So, ang 2.5 ko naman is ito na itsura. Ayan. Yung 6.3, ito yung magiging itsura. Okay, sir, paano mo napatunayan na nga yan? Ang standard deviation niya is 1. So, paano natin papatunayan? So, for example, edi in-scale ko na mamaya. So, ito, nakanampay array. Remember, tingin ka dun sa side. Nakanampay array. Iko-convert ulit natin sa data frame. Madali naman mag-convert yan sa data frame. So, ano ibig sabihin lang nung DF feature data frame ng scale? Ang DF columns ko, ano ibig sabihin nung start ako ang tawag dito? Start ako from the left. Ano ibig sabihin ng negative 1? DF.columns. Tatanggalin ko yung last column. Edi ang magiging column ko lang is gene 1 at saka gene 2. Excluding the last column. So, ganito yung magiging itsura niya. Okay? Kung gagawin ko tong halimbawa is, DF head. Ibabalik ko lang yung yung head. Para makita nyo na naging data frame. Ito siya 71. Ito ay 71. 87. Ito ay 87. NumPy array, ito ay data frame. Nagsuswitch lang tayo. Inaayos lang natin yung data. From NumPy, gagawin ko lang siyang data frame. Sir, bakit kino-convert mo sa data frame? Hindi ba pwedeng iwan na lang natin ng ng NumPy? Mahirap mag-predict kapag naka-NumPy array. Mas madaling mag-predict kapag siya ay naka-data frame. Okay? Ito na yung scaled value. Okay na? Happy na? Happy na ba? Hindi pa. So next, bago tayo mag-model, kailangan pumili ako ng training data, test data. Laging ganun na. Okay? Training data at saka test data. Sir, bakit tumigil ka lang hanggang 3,000? Tatanggalin ko yung validation set. Yun nga ipipredict ko Dapat hindi kasama sa training data yung validation set.
tuturuan natin yung model na i-predict yung mga ganong values nang hindi niya nakikita sa training. Tatanggalin ko lang ulit. Medyo nakakalito yung ginagawa natin. Idadagdag sa unahan, i-scale, itetest train split, tapos ngayon tatanggalin mo, sir. Bakit tatanggalin ko bago ko i-train test split? Para hindi nga siya makita nung KNN. Mas maganda kung yung value is hindi pa siya nakikita nung model natin. So, sir, ano yung ibig sabihin dyan ng X? Ang ginagamit ko ay scaled feature, yung DF fit natin, babalikan ko lang, baka nalilito na, ito ay scaled data frame. Okay, yung DF, yun yung original ko na data frame. Nagigets ba? Yun yung original data frame, tapos ito yung, kung sisilipin mo yung X, natin dito, hanggang 299, which is tama. In-eliminate natin yung 3,000 to 3,004. Nagigets ba? Tinanggal ko muna yung 3,000 to 3,004 na scaled version. Sir, ano naman yung Y? So, same din. Pinili ko lang hanggang 299, pero isang column lang, which is yung cancer present lang. Tama. I-assign ko sa X yung gene 1 at saka yung gene 2 hanggang 2999. Then yung Y, i-assign ko lang yung cancer present from 0 hanggang 299. Sana malinaw pa, no? Okay, malinaw pa ba? Kaya pang sundan. Okay? X, gene 1, gene 2, Y, cancer present. Okay? So, okay na. Yung Y, ganun din. Pinakita ko lang na ang hulihan natin is 299. Sinisigurado ko lang na natanggal natin yung 3,000 to 3,004. Yun lang na may ibig sabihin ko dun. Bago tayo gumawa ng train tsaka test split. Okay? Ang hatian natin, 70-30. Ako magde-decide nito sa exam. 70-30. Random state, 101. Maaaring baguhin ko siya sa exam, pero for now, 101. Okay? So, training and testing split. So, kung ipiprint ko sa inyo yung X-train, ang 70% niya is 2,100. Tama? Yung training data ko, ang haba niya is 2,100. Yun yung X-train. So, gaano karami yung gaano karami halimbawa yung X-test? So, malamang na 900 na. X-test. So, kung titingnan natin, ay, dapat ito pala binago ko. X-test. Okay? So, ang training data natin is 2,100. Ang testing data natin is 900. Out of 900, ipipredict natin kung ilang percentage yung accuracy ng model natin sa pagpipredict ng cancer. Kasi test set ito eh. So, ibabalik ko lang ulit. So, balik lang ulit. Kasi yung comment ko is magte-train tayo ng 2,100. Ipapaintindi natin sa KNN kung ano makikita niya. Out of 2,100. Ayan na, nawala na ako ng internet. Yan, nagpa-fluctuate. Okay, so yan, pinakita ko lang, Y-train ay 900 yan. Game, next. Implementation ng K-nearest neighbor. So, kailangan mo itong library na to. scalar neighbors, import neighbors classifier. Next, anong value ng K? Yung K natin, ito yung equivalent niya na code. N neighbors. Hindi K ha. Baka i-type nyo K. Constant kasi yan, ibig sabihin. So, ang kailangan natin, N underscore neighbors, magsisimula tayo sa distance metric na 1. Ipapakita ko sa inyo na kapag hindi maganda yung K value mo, mababa yung accuracy niya. Hahanapin natin yung pinakamaganda. For now, magde-decide tayo na 1. Okay lang ba sa inyo? Magde-decide lang tayong 1. For now. For now lang naman eh. Okay? So, ang model natin ay K-neighbors classifier. So, ito, ulit-ulit lang naman to. Mag-fit tayo sa X-train versus sa Y-train. 2,100 na
2,100 na gene 1 at saka gene 2, 2,100 na cancer present. So, i-fit ko dyan yung model. Automatic, behind the scene, kinakalculate niya yung distance metric. Then next is magpe-predict tayo sa X-test. Okay? Ito yung 900 na prediction. Based dun sa X-test natin, ito yung prediction niya. Dun sa X-test natin, sa test data. May cancer, wala, may cancer, wala. Yan ay 900, kung di ako nagkakamali. Kapag mineasure ko yung length, as in LEN, gaano kahaba yung prediction, bibiglan ako ng 900. 900 kasi yung test data natin eh. Tama ba? At itong 900 na to, ito yung prediction niya. Okay? Paano natin matetest yung accuracy? Paano daw natin matetest? Ibabangga natin yung prediction dun sa actual na Y-test. Sa actual prediction mismo, Y-test versus sa training data na pala to. Hindi na to sa X-test. Ibabangga ko na siya sa Y-test versus dun sa prediction. Ito yung kasunod. I-evaluate ko siya sa confusion matrix at saka dun sa classification report. Okay? So, ito yung Y-test, yung sinabi ng actual data, tapos yung sinabi ng prediction. So, iisa-isahin ko muna to para makita nyo kung anong difference. So, tanggalin ko muna yung So, pag ganyan ang ginawa mo, confusion matrix, yung value ng CM is ilalagay ko lang dun sa heat map. Pansinin nyo kung doon nagiging itsura. 3.8 exponent raised to the 02. Ilan yan? 380 something. Mahirap basahin. Yun yung gamit nung formatting. Pwedeng G, pwedeng D. Decimal. So, halimbawa, tatanggalin ko lang ito. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa natin. Annotated, pero nakadecimal tayo. 3.81. Hindi mo siya mababasa ng eksakto kapag wala kang formatting. Ulitin ko ulit kung ano yung ginagawa niyan. Yan ay 381. So, para makita mo yung tunay na value, ipo-format mo na lang. Okay? Sir, nakasulat sa side, 0 and 1. Walang cancer, may cancer. Gusto mo pang pagandahin, lagyan mo ng label. No cancer, with cancer, no cancer, with cancer. So, lalagyan mo siya ng label sa site. Para naman, kung babasahin siya ng ibang tao, maintindihan niya ano yung 0 and 1. Ayan. So, anong ibig sabihin lang nito? Pag ganito, titingin ka lang naman dito eh. Yan yung tumama. Ito yung sumablay. Out of prediction natin, sabi ng model natin, siya ay walang cancer. 381 times, tumama yung prediction ng KNN. 42 times, nagkamali siya. Okay? So, sabi, may cancer ka, 444 times, according dun sa prediction natin, meron nga, sumablay tayo ng 33 times. So, kita mo na agad, meron tayong error. Okay? Pero para sa akin, kung titingnan mo yung value, malaki siya. Papalo to ng 90% almost. Gusto mo makita yung numbers, ulitin mo lang yung Y-test at saka yung prediction. I-print mo yung classification report. Ang accuracy ng KNN model natin is around 92%. Hindi na masama. Pwede pa ba nating i-improve? Remember, ang 92% natin is K equals to 1. How about 2? How about 3? How about K equals to, about 20? K equals to 18. Ano yung magiging accuracy niya? At K18, at K20, at K11? Sir, meron bang K equals to 0? Sasampalin ko yung mag K equals to 0 Nag-measure ka ba ng distance kung 0? Walang gagawa niyan sa lab. Naku, sasampalin ko talaga. Sabi, sir, ba tayo gumana ng K and neighbors equals to 0?
Walang magseset ng ganun, ha? Nag-measure ka pa ng distance kung 0 din lang. Minimum lagi 1. Ano? Sir, pwedeng negative. Hindi siya humihingi ng negative numbers. Laging positive numbers. Sir, pwedeng decimal point. Halimbawa, 1.25. Hindi ko pa natetest, pero usually whole number. Pero walang gagawa ng 0. Talaga ipag-guidance ko siya. Okay? So, current accuracy natin is 92. Pwede pa ba natin i-improve yung model? Pwede. Kasi nag-test tayo k equals to 1 pa lang. Pwede ba nating i-push yung accuracy beyond 92%? So, ano pang interpretation dito? Nakita nyo yung 900. Kasi 900 yung test data natin. Out of 423 na walang cancer, yun yung nakuha nating data, 477 yung may cancer dun sa test data natin. Kung titingnan nyo yung kung paano ito babasahin, ano, mas magaling siyang mag-predict ng merong cancer kaysa sa wala. 92% eh. Okay? Kung titingnan nyo yung recall din, mas magaling siyang mag-predict ng may cancer kaysa sa wala. At least quantitatively masasabi ko. So, ang titingnan nyo, pag sinabi kong accuracy, tingnan nyo na lang itong part na to sa exam. Ano yung accuracy ng model based sa dataset? So, sasabihin mo, 92%. Arin yung true positive. Kung ang sinet kong positive, true positive. Ako magseset kung anong true positive, ano, sa exam. Halimbawa, ilan yung TP? Di sasabihin mo ay 433, halimbawa lang. Ilan yung false negative? Di sasabihin mo about 388 lang, sir. Yun lang mga isusulat nyo sa papel. Ano yung accuracy? Okay? Kung nabunot mo ay KNN, ano yung pinakamagandang K-value? Halimbawa, 17. Okay? So, next. Sir, yan ay at K equals to 1. So, medyo promising na siya at K equals to 1. Accurate na kasi siya eh. Pero, pwede pa nating pagandahin. Gagamit tayo ng elbow method. So, nag-define lang ako dito ng variable na error rate, blank list. Wala siyang laman. So, kung babasahin nyo yung code, tagal nyo na nagpo-program dito, nagtetest ako ng 1 to 60 na K. At K1, ano yung accuracy? At K2, ano yung accuracy? At K3, ano yung accuracy? Kaso, ang mini-measure ko dito ay according sa kaninang presentation, is yung ilan ang error. Ang error ko is equivalent to 1 minus yung accuracy rate mismo. Ito ay for loop lang, ano. Marunong naman kayong bumasa ng code. Ilulup ko lang from 1 to 60. Nagigets ba? Walang question dyan. Ang model ko ay KNN pa rin. Equals to I. 1, 2, 3, hanggang 60. Nagigets ba? Itetest natin isa-isa kung ilan yung magiging error sa prediction. Next, ite-train ko din yung model. X-train, Y-train. Okay? Then, prediction ng I. Ibig sabihin, prediction at 1, 2, 3, K1, 2, 3, 4, or something. Ipipredict ko sa X-test. Ito yung pinaka-crucial. Ia-average ko kung ilan yung nagiging error. Kapag yung pinredict ko, nung model ko is 1, is not equivalent halimbawa sa 0, yan ay error. Bibilangin lang natin on average ilan yung nagiging error. Kaya sabi dyan, numpy mean, tapos yung result, halimbawa 87, ilalagay ko lang dun sa loob ng error rate. Yung error rate ko, magkakameron siya ng 60 values. For example, 0.11, 0.06, halimbawa 0.12, magkakameron ako ng 60 values ng error rate. Kasi igagraph ko siya. Nagigets? Gumawa lang ako dito ng ng for loop. Mag-iterate ako dyan. So, i-iterate natin siya 60 times. So, yung error rate ko, ilalagay ko dun sa error rate. Then, kung igagraph na natin siya, alam niyo naman mag-graph, ano? So, ang x-axis ko ay 1 to 60. 1 to 60 siya. Yung error rate, yun yung value na nakuha na natin dito. Then, the rest is, customization. So, ganito yung magiging plot nung graph natin.
Yun yung elbow method na nandun sa presentation. So, titingnan nyo to sa exam, kung ito mabubunot nyo, ang pipiliin nyo, para pare-parehas na lang tayo, sasabihin ko yung pinaka mababa na lang. So, according dun sa test natin, at k equals to 40, siya yung may pinakamababang error rate. So, ang expectation natin from 92, dapat mag-improve pa siya. Bawa, 93, 94. O kaya 90, pwedeng 92.05. Basta may improvement. Kapag sinet mong k equals to 4, yung 92 mo ay naging 89, maghanap ka na ng ibang value. Okay? Pero sabi dito, ang expectation natin, kung gagamit ako ng k equals to 40, ay mag-i-improve yung model. Ay di uulitin ko lang. Tama, uulitin ko lang ulit yung code. Instead na 1, iseset ko siya ng 40. Imo-model ko siya sa 40. So, ganun din. Kung ano yung code mo sa taas, 94%. So, meron tayong improvement ng 3%. Okay? At 94%, ibig sabihin, nadagdagan tayo ng accuracy. Okay? So, from 92, balik tayo sa k equals to 1. K equals to 1, 92. K equals to 40. Hindi tayo nang hula ng value. Sabi ng graph, 40. Ang kakaunting error rate. So, nagiging tayong 94%. Okay? So, nag-improve yung model natin. So, yan yung magiging confusion matrix natin. 397, 453. Umunti na lang yung error natin sa site. 26 na lang at 24. Before kasi, may error tayo na 42 at saka 33. Okay? So, yan yung ibig sabihin. Then, next. Di ba nagtanggal tayo ng variable na data 3,000 to 3,004? Tama. Ire-report na natin sa mga patient natin kung may cancer nga ba sila o wala. Yung 5 bagong patient. Kasi may pasyente na ako na 3,000 before eh. Remember, may pasyente na tayong 3,000 before. May lumapit sa ating 5 patient. Yun yung patient 3,000 to 3,004. Ibe-break na natin sa kanila yung good or bad news. Okay? Ito ay according sa ating data lang. Hindi ito final. Pero at least meron na silang idea. Ano? Okay? Mapa-positive o mapa-negative, required mag-approach sa doktor para sa second opinion. Kumbaga, pinalungkot mo na siya nung araw na yun. Nauna ka nang palungkotin siya nung araw na yun. Hindi pa man siya lumalapit sa doktor. Okay? So, next. Feature validation. Yung DF fit na iLook, sige, pakita ko muna ito ha. Para malinaw, ipapakita ko isa-isa. So, ito yung ating feature validation. Sir, ano nga ulit laman yan? Ang laman yan, yung 5 patient na nag-aantay kung may cancer o wala. Okay? Ipipredict na kasi natin eh. Kinakabahan na. So, tatanggalin ko to. So, ipipredict natin. Ang ginamit natin, di ba, new model at k equals to 40. Tama. Ipipredict ko ngayon kung anong value meron to. Which is feature validation. So, yan yung Y prediction natin. So, gusto mo makita yung Y prediction. Actually, dito enough na eh. Makikita mo na siya. Yan. Yung unang pasyente, may cancer. Yung pangalawa, wala. Pangatlo, wala. Pang-4, meron. Pang-5, meron. Okay? Sir, paano pagandahin ang presentation? Ang gawin mo lang, i-convert mo ulit siya sa data frame. PD concat na lang ulit tayo. I-convert ko lang ulit siya sa data frame. Yung feature validation ko at saka yung data frame, gumawa ako ng panibagong column na cancer present. Ang ginawa ko lang, kinoncatenate ko lang dun sa tabi. Pinagtabi ko lang. Di ba meron akong prediction na 10111? Gumawa ako ng column na cancer present,
na may index na 3,000 to 3,004. May cancer, wala, wala, meron, meron. So, yun lang ibig sabihin yan. Okay? So, para sa akin, enough na yun. Pero, teka lang, save ko muna, no? Pwede kang mag-generate kung papaano minodel nung KNN. Igagraph natin siya. Bakit siya nandun? Bakit siya nandun? Ano ba yung boundaries natin? So, pwede mo siyang gawan. Gagamit tayo ng library ng plot decision regions. Ipapakita ko lang sa inyo bakit ganun yung naging prediction nung KNN. Okay? So, may mga variable lang ulit tayo. Yung X ko ay X-test. Yung Y ko ay prediction. X label, Gen 1. Y label, Gen 2. Sir, ano yung SFX label, DF log 3,000? Ano ibig sabihin yan? Ang row ko ay 3,000 onwards. Tama ba? Ang X label ko is Gen 1. Tama. E di isang column lang. Yung Y label ko, yun yung magiging Gen 2. Tapos yung Y prediction, nasaan sir yung Y prediction natin dyan? Di ba nag-predict na ako kanina? Yung prediction natin, 1,0,0,11. So yun siya. Okay? Then gumawa lang ako ng function ng KNN. Ano yung features natin? Ano yung value ng Gen 1 at saka Gen 2? Ano yung target? May cancer ba o wala? N40, i-fit ko ulit yung model. Then, gagamitin ko yung plot decision region. Ang hihingin sa'yo, ano yung X value, features, ano yung target, ano yung prediction, ano yung classifier, CLF. Ang classifier ko is yung new model. Then, legend, tapos may color lang. Tapos, itong X ko na to, ito yung merong cancer in terms ng X. Ito yung Y in terms ng Y label. So, ganito yung magiging itsura niya. Okay? Yan ay function pa lang. Kailangan ko siyang gamitin. Siyempre, variable X, ito ay Gen 1, tsaka ito ay Gen 2. Tama ba? Ito yung target. Pinasa ko lang dito, X and Y. KNN plots. So, ganito niya ginrap. May mali ako, hindi ko in-execute. Wait lang ha. I-execute natin. Tapos ito din. Anong sabi dito? May error tayo. Y must be a numpy array. Naka-series. Teka lang, hindi ko ata to na-code. So, ayan. Iko-code ko siya. So, ito yung function natin. Tapos, ito yung KNN plots. So, medyo matagal siyang mag-generate. Kasi meron tayong around 3,005 data. 3,005 nga. 3,004 yung last index. Pero 3,005 lahat. So, dito uubos ng oras naman yung, yung laboratory. Kapag masyadong komplikado yung map, so tatagal ito. Siguro mga 1 to 2 minutes. Para makita nyo lang, paano niya pinredict yung boundary. Ano yung magsasabi na boundary ka na ng may cancer, boundary ka na wala. So, sige, hintayin lang natin. Hintayin natin na. Medyo madami kasi. Yan. So, ganito pinredict. Pakita ko sa inyo yung graph. Sir, required ba yan? Hindi naman to required. Pero kung gusto nyo lang makita visually, bakit niya sinabing may cancer o wala? Sa ilalim, may cancer. Sa ibabaw, wala. Ito yung dalawa nating, anong tawag dito? Walang cancer. Ito yung tatlo nating may cancer. Yung may mga star. Okay? So, pag nagdagdag ka ng data, maaaring makita mo yung star nandito, makita mo, boundary ka na pala. Pero sabi, meron kang cancer. So, sir, bakit may mga nag-o-overlap? Kung mapapansin nyo, may mga nag-o-overlap dyan. Ito yung error rate natin. Gawin ko siyang kulay yellow. Ayan, no? Ito yung nagiging error natin, yung nandun sa mga boundaries. Okay? Ibig sabihin, nag-o-overlap. Gaya nito. Hindi siya makadecide kung may cancer o wala. Nasa boundary siya ng meron. No? Tsaka wala. Okay? So, ibig sabihin lang nito. Ibig sabihin
So, in terms ng gene 1, habang lumalaki yung value ng gene 1 mo, may probability ka na meron kang cancer. Okay? In terms ng, ng gene 1, habang lumiliit yung value niya, magpapasalamat ka. Okay? In terms ng gene 2, habang lumalaki yung value, nawawalan ka naman ng cancer. In terms ng gene 2 ulit, habang bumababa yung value, nagkakameron ka ng cancer. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Ito ay AML. Balikan natin, anong AML? Acute myeloid... So, yun yung dataset natin. Yan. Acute myeloid leukemia. So, isa siyang form ng cancer of the blood. So, ito yung ganito yung nagiging itsura kapag merong leukemia. Tingnan natin, pag sinilip mo daw sa blood mo, ito sa microscope na to. So, ganyan yung nagiging nagiging type. So, pag nagre-research ako, natututunan ko din yung medical term. Merong merong ALL, acute lymphoblastic leukemia. May research ako doon, ALL naman ang tawag. Common siya sa mga bata, pero sa matatanda hindi. So yan yung nagiging AML. So sir, anong nangyayari kapag AML? Ano ba, cancer na de-develop siya? Ang nangyayari kasi kapag may leukemia ka, yung mga white blood cells mo is nagbe-behave ng nagiging invasive. Kahit hindi, ang white blood cells kasi natin, panglaban natin yan, immune system yan. Okay? Halimbawa, may sakit ka. So, nagwo-work yung white blood cells mo para kalabanin yung mga invasive na kung ano man. Ang nangyayari, kapag may leukemia ka, ultimo kahit healthy red white blood cells, kinakain na niya. Tinitreat niya as kalaban. Okay? Ito ay problema ng, tawag dito? Sakit ni Chris Aquino, autoimmune disease. Autoimmune. Kahit legal, healthy yung, halimbawa, yung bacteria. Ayan, healthy nga yung, yung white blood cells Pero kinakain niya. Tinitreat niya as kalaban. Okay? Kaya nagkakameron ka ng leukemia. Okay? So, yun yung nangyayari. Yung dataset natin is AML. Tiningnan niya yung dataset mo on a molecular level. Gene 1 at saka gene 2 lang yung tiningnan niya. Which is pwede ka nang mag-predict ng AML na cancer. Okay? So, kung meron ka ng ganito, tapos may bago ka ng pasyente, halimbawa, may bago kang pasyente, meron siyang data, halimbawa, 5.25 at saka, halimbawa, 2.67. May cancer o wala? Di ko alam. I-run all mo na lang. Para ma-predict mo siya, lalagyan mo na lang siya. Lapit ka lang sa akin. Ano yung molecular na value mo? So, tingnan natin kung may cancer yung Ito, pwede ko kasing makita dito. N-neighbors 1. So, sa N40 ako titingin kasi yun yung accurate. So, tingin lang ako dito. Nandito siya. So, abangan natin kung may cancer yung unang patient. Binago ko yung value. So, baka mamaya pa to. Nasaan na ba? Nagra-run ba? Pero ganun lang yung gagawin mo. I-run all mo lang, babaguhin mo lang yung mga value. Okay? Di sir, pag nagre-research ka, parang hindi ka na rin nagre-research. Ganun na nga, kasi marami akong reading ganito. Ang gagawin ko, babaguhin ko lang yung dataset, konting modifications lang. Nakakuha ko ng dataset, halimbawa is, kung lumalaki na yung puso mo, may mga numbers din. May kawit yun sir, mas lumalaki sa... Kasi isa lang dapat ang laman ng puso. Sa totoo lang. So, tingnan natin. Sa bagong value natin, patient 1 is meron. So, ganun lang gagawin mo. I-edit mo lang siya. Easy money. May patient ka, lapit ka lang. Bibigay ko sa iyo yung diagnosis. Kung doktor ako, tapos may idea ako ng data science. Tinatamad ako.
Natamad akong tumingin ng results niya. So, padadaanin ko na lang din. Meron. Sorry. But you're positive with AML. So, yan yung ibig sabihin. So, meron tayong presence ng cancer. Ito, optional na lang tong decision boundary. Kapag binago mo yung k-value, nagbabago din yung decision boundary. Ito ay k at equivalent sa 40. Hindi natin ginrap yung k equals to 1. Pero sure ako magbabago ang itsura nun. Ito yung bago nating patient to. Kanina yung star nandito. Ayan, dun. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Ayan. Ito yung walang cancer. Tapos ito yung meron. Tatlo. Okay? So, yan yung gamit ng k-nearest neighbor. Sir, pwedeng gamitin ko din dyan ay logistic regression. Yes. I-try nyo yung dataset na to sa logistic regression naman. Malay mo, ang pinaka-accurate pala dun is 98%. Ay di hindi ako gagamit ng KNN. Gagamit ako ng logistic regression. Okay? Pwede mo tong gawin sa logistic regression. Baguhin mo na lang yung code at saka yung dataset. Okay? So, question? Walang question? So, 12:00, okay lang naman. Ito na yung last topic. Okay? Sir, paano ang exam? Matutuwa kayo sa exam. As promised, 8 sets. 8 different sets of question. So, yung unang part, ARIMA. Yung second part, pili kayo. Linear, logistic. Sana linear mabunot nyo. Linear, logistic, KNN. Yung linear, madali. Tapos yung unang part, ARIMA lang. 3 question sa ARIMA. 3 question sa kung anong mabubunot nyo. Yung ARIMA ba, sir, iba-iba? Yes, iba-iba din sila. Sa lab to, sa lab. Sa lecture, ganun din. From ARIMA hanggang KNN. Hindi na natin siya i-web scrape. Gusto niyo ba? Pwede din naman. Given na yung dataset na kasi CSV na. Hindi na natin siya i-web scrape. Okay? Madali lang to. Pag naintindihan nyo yung code, i-modify nyo lang ng kauntian, makikita nyo na agad yung set. Open naman ako sa lab para makabawi kayo pag sumablay kayo sa lab. Wag nyo naman isablay yung lek dahil nakakabawi kayo sa lab. Mas maganda kung okay siya parehas. Okay? Oh. Okay, walang question.